Mr. President, we recognize the sponsor, Senator Bam Aquino, Senator Bam Aquino is recognized and to to sponsor the interpolate motion. is Senator, our distinguished colleague from Pampanga and Tarlac, Senator Dante Senator Marcoleta. Dante Marcoleta is recognized to interpolate. Thank you, Mr. President. Mr. President, the committee report creates a program management office within DepEd, which shall be in charge of reviewing and evaluating project proposals under the Classroom Acceleration Program. Yes, Mr. President. Medyo mahaba ito, Mr. President. I'll skip reading section 7, which is about submission and review of project proposals, composing of about 5 or 4 paragraphs. Question, Mr. President, what is the timeline for PMO's approval? Mr. President, we didn't put a timeline. Ang nilagay ho namin ay immediately, if I'm not mistaken, Mr. President. So the understanding there, Mr. President, is as soon as the law is passed, pwede na po sila magsimula na tumanggap ng mga proposals mula po sa mga LGUs at mga CSOs. If the gentleman from Tarlac would wish to include a specific timeline here, Mr. President, we would welcome that in the period of amendments. So does it suggest immediate application or implementation, Mr. President? Mr. President, that's the intention. Let me just review the language. Kapag Mr. President, we included the word immediately in the special provisions in the GAA, but we did not include it here, Mr. President. So if you wish, Mr. President, we can include a word or phrase that refers to expediency in Section 7, Mr. President. Thank you, Mr. President, for the accommodation. How do we ensure that this process will not be a source of bottleneck in the approval process? Imbes na maengganyo ang private sector na sumali, baka mas lalo pa silang magalit sa gobyerno, Mr. President. Yes, Mr. President. Sa totoo lang, Mr. President, that's really a matter of implementation and oversight. Nakita naman po natin na sa taong ito, 60 lang po ang nagawa ng DPWH na total classrooms. At yung sinusulong po nating modality na ang mga local government unit ang magsasagawa, ang nakikita ho natin ay ang mas mabilis na paggawa. Now, kung maging bottleneck po yan ng DepEd, meron po tayong Joint Oversight Committee na kung saan we will exercise our oversight function para masigurado po na mabilis ang pagsasagawa po ng DepEd at hindi po maging bottleneck nga po, no? And Mr. President, because we've been working with DepEd hand in hand, no, in developing this bill, nakikita rin po nila yung pangailangan at yung matinding pangailangan na sa tamang panahon ang paggawa ng classroom at sa tamang presyo. Kaya Mr. President, alam rin po niya na lahat tayo dito nakabantay. In fact, one of the biggest increases in our budget is specifically for the classrooms. Kaya masasabi natin, Mr. President, lahat tayo nakabantay dito, ang DepEd, alam rin niya yung kanyang responsibilidad, and we're hoping, Mr. President, na sa madaliang panahon, magiging mas mabilis ang pagbuo po ng mga classroom. Thank you for the assurance, Mr. President. Now, in regard to the classification of classrooms, the committee report differentiates the types to be built under the classification of the Classroom Acceleration Program into 2. Category B refers to classroom buildings designed to withstand a wind load up to 270 kilometers per hour, and Category D, which refers to classroom buildings designed to withstand a wind load up to 340 kph. Mr. President, with increasingly stronger typhoons visiting the country every year, is it worth creating a difference in wind load? Yes, Mr. President. In fact, we intend to amend this section during the period of committee amendments.
at ilalagay na lang po natin na susunod po tayo sa standards ng DepEd. Currently, Mr. President, itong Category B at Category D ang ginagamit ng DepEd na batayan para po sa mga classrooms. But just a few weeks ago, nagkaroon po ng classroom summit ng DepEd at nabanggit na rin po doon yung presyo at yung standards, and we will just be adopting that, Mr. President. So ito pong Section 10 will be simplified at intention po namin na gawing mas simple po itong Section 10, Mr. President. So mawawala rin po itong Category B and D. Ilalagay na lang po natin to follow the standards of the Department of Education that they can update every year, Mr. President. Mas maganda po siguro, Mr. President, kung gawin na lang natin na Category D lahat kasi ito ang pinakamalakas naman na inaasahan na bagyo ay 340 kilometers per hour. Yes, Mr. President. Who shall make a determination as to what type of classification of classrooms shall be built in the area, Mr. President? Ang DepEd po, Mr. President, meron siyang minimum standards, performance standards na sinusunod per area. Alam din po ba ng DepEd yung mga data tungkol sa wind load o pressure? Yes, Mr. President, because kapag gumagawa po ng mga buildings sa mga iba't ibang lugar po, meron po talagang batayan, no? Ang pangangailangan po ng mga buildings po doon at sumusunod po ang DepEd po doon. Mr. President, ayon po sa Philippine Institute of Development Studies report, isa sa mga lugar na may pinakamalalang classroom congestion ay ang NCR. At ang naging tugon dati ng DepEd dito sa lumalalang classroom shortage ay planong pagpapatayo ng medium to high-rise school buildings. Opo. Ang tanong po, mayroon na bang naging follow-up tungkol dito? Mr. President, sa totoo lang po, this year wala kasi 60 lang po ang nabuo ng Department of Education. Ang pangangailangan po sa NCR ay ano po talaga, no? High-rise na po siya at lampas na po siya dun sa cost per classroom, no? However, Mr. President, we did include in the bill, and this is from Senator Lacson's interpellation, a provision for lease and purchase of buildings outright. At posible, Mr. President, na itong pagbili ng mga building na gawa na unoccupied or pagrenta sa mga building ay maaari pong solusyon dito po sa NCR. Yung mga ibang syudad rin po sa NCR na mas may kaya ay posible rin pong gumamit ng sarili ng pondo para po sa pagtatayo ng classrooms, Mr. President. Kasi lumalabas po, Mr. President, above 5 floors, practically 7 million pesos per classroom na po yung presyo. At kadalasan po, yung mga LGU dito po sa Metro Manila, sila na po mismo yung nagbabayad para dito po sa mataas na presyo habang yung DepEd po na lang yung tumutulong po sa kanila dito po sa mga pangangailangan po nila sa classroom. Meron na po bang mga natukoy na mga urban schools, Mr. President, na makakapag-accommodate itong mga medium to high-rise school buildings? Mr. President, currently wala ho kaming listahan. Ang Cavite at Pasig ay mga na-identify na po. But definitely, Mr. President, kapag napasa na po yung batas, I'm certain that many of these LGUs will start submitting their paperwork. We have also collated some of these requests, Mr. President. Pero sa totoo lang po, it will be up to DepEd to determine kung sino po yung unang makakakuha po ng bagong building. Interesado rin po kasi tayo, Mr. President, kung paano mapapacilitate ng CAP ang construction po ng medium to high-rise school buildings at kung paano po ito mapaprioritize sa urban areas, Mr. President. Yes, Mr. President. We are aware, Mr. President, na pagdating sa mga highly urbanized cities, kailangan ho talaga ng multiple floors na po, no? But if you look at the gap in the whole country, Mr. President, yung karamihan pa rin outside of Metro Manila, single floor po yung pangailangan nila at may lupa pa rin po. Pero sa NCR, mukhang building na po talaga yung kailangan gawin, Mr. President. Maraming salamat, Mr. President. Maraming salamat, Mr. Sponsor, sa mga ilang paglilinaw. We'd like to thank the gentleman from Tarlac for his questions. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Majority Leader, Senator Erwin Tulfo is recognized to continue with the interpellations.
Thank you, Mr. President. Will the good gentleman yield to some questions from this representation? Of course, Mr. President. Mr. President, ang tanong ko lang po, ilan po ba, may bilang po ba tayo kung ilang classrooms pa ang kulang sa elementary at high school? Meron na po ba tayong figure o numero? Mr. President, according to EDCOM 2, that number is at 166,000 classrooms. Pero ang numero pong ito sa Kutubgo ay mababa pa. Kasi marami pa pong condemned, marami pa pong nasira dahil sa mga earthquake at typhoons. So posibleng lumalaki po ito habang ang classroom production po natin per year ay napakababa in the last 3 years. So ang ginagamit po nating batayan ay 166,000. Pero sa totoo lang po, Mr. President, ang Kutubgo ay di hamak mataas pa po ito. Meron po bang breakdown kung ilan pong classrooms ang kailangan sa elementary, ilan po ang kailangan sa high school, Mr. President? Mr. President, wala kaming breakdown by grade level, pero by area or by region, meron po tayong breakdown, Mr. President. Nakita ko rin po, Mr. President, na sa panukalang batas po ng ating pong kasama, ay ito po ay authorizing the LGUs, the local government, to construct. Ang tanong po natin dyan, Mr. President, maganda po yan, saan po kaya kukunin ng mga LGUs natin ang pagpapagawa ng mga eskwelahan? Because each LGU has their own priorities, Mr. President. Yes, Mr. President. Because of this bill, Mr. President, pag naging batas na, pwede na pong ma-access ang Basic Education Facilities Fund ng Department of Education, Mr. President, na pinondohan po natin up to 65 billion pesos. So sa pag-uusap po namin kay Secretary Angara, nakikita po niya na maybe up to 60 to 70% of that budget will be provided to LGUs. At yung pinaka-intention po natin, Mr. President, sa tamang panahon, dahil sabay-sabay gagawa, at sa tamang presyo, dahil may price cap or may price ceiling rin po sa ating batas dun po sa presyo ng mga classroom. Mr. President, isa pa pong tanong natin ay kung ito po bang mga classrooms na ito, standard po ba, may susunding standard o uniformity sa bawat bayan? Kung ito ay elementary, para sa elementarya, kung ito po ba ay para sa high school, meron po bang standard at anong standard po ang susundin? Mr. President, meron pong tinatawag na MPSS ang DepEd or Minimum Performance Standards and Specifications. Roughly, Mr. President, 7 by 9 meters po ang classroom na iyan. Meron pong mga standards pagdating sa wind, yung kakayanan na makapag-withstand ng malalakas na hangin. Meron po yan pagdating sa earthquake. The bill, of course, Mr. President, hindi po niya ginagalaw yon. So lahat po ng gagawin dito, kailangan pasok sa MPSS ng Department of Education. But we allowed the proponents or yung mga LGU po na mag-design or mag-suggest ng mga disenyo na bagay po sa kanila basta pasok sa MPSS ng DepEd. Isa pa pong katanungan, Mr. President, kasi sanay na po ang pamahalaan natin magtayo po ng mga classrooms. And yet, yung CR parang nasa ibang building. Meron pong ginagawa ang PAGCOR ngayon. Meron po silang program na kasama na po per floor, may CR po yung pambabae, may CR po yung palalaki, second floor, ganun din po. Ganun din ho ba yun po yung hinahanap ko na kung meron na bang ganitong standard kasi yung usual na bigay o gawa ng DepEd, wala pong CR at nakahiwalay po talaga yung building ng CR ng babae at lalaki. Mr. President, alam ko po, Mr. President, na malaking bagay po to sa inyo at nabanggit niyo po to during our first hearing. Kaya sinigurado po namin, Mr. President, na sa bawat palapag ng mga building na gagawin po ng DepEd, meron pong CR po doon. Panguling katanungan na lang, Mr. President, sa amin pong lalawigan, particular na po sa akin pong lungsod, sa Puerto Princesa, Mr. President, yung mga bata po, kahit sa city na mismo, sa Puerto Princesa City, they have to endure, walking 3 to 4 kilometers one way going to school. City na po ito . Tanong ko po ngayon, Mr. President, meron po bang standard na distance ang bawat building? Kasi you're talking about building po hindi po classrooms. Na kung kunwari,
sa isang barangay, meron pong ika nga building na po ng elementary. Tapos yung next barangay niya, medyo mga 3 kilometro. Will this be like per barangay? We're looking at per barangay. Pag naipasa po, lumusot po itong bill ninyo. Ito po ay pang elementary at para sa high school din. Mr. President, our colleagues from DepEd are here at sinasabi po nila na walang standard ngayon sa layo ang mga eskwelahan, no? Na kunyari within 2-kilometer radius dapat may isa pong eskwelahan. Currently wala pong ganoong standard. But and maybe, Mr. President, we can work on a separate provision to address that. But currently, Mr. President, kung nasaan ang mga eskwelahan natin, kung nasaan man sila right now, kulang-kulang na po talaga ng classroom. So this will address that problem. Pero yung problema po ng pagtatayo ng mga classroom na mas madami, ng eskwelahan na mas madami at mas malalapit, we have to probably have another measure, Mr. President. Tama po, Mr. President, kasi nung dumalaw po tayo sa Romblon, ito po yung problema ng gobernador nila roon, na yung mga tao na nakatira sa maliit na isla, dahil doon ang hanap buhay ng kanilang mga magulang, kailangan po sumakay ng pump boat for 30 minutes para pumunta doon sa main island para mga pagkapag-aral lang. Elementary, kindergarten, hanggang high school. Yes, Tapos Mr. pabalik President. na naman sa hapon. So kung masama ang panahon, minsan wala ho silang pasok. Kaya siguro, ang suggestion lang po, ewan ko kung kasama na po sa batas na yan, na kung maaari po pati yung mga island na mga barangay, malagyan din ho para hindi na ho nalalagay sa alanganin o peligro. Yung mga Meron bata. pong provision, Mr. President, for GIDA schools, geographically isolated and disadvantaged areas, no? So sa mga eskwelahan po sa mga malalayong lugar, may priority po sila na gawan po ng classroom. Pero yung lugar na walang eskwelahan, yun hindi po yun covered ng bill po na ito. Maybe we can tackle that in a separate measure, Mr. President. But if there is an isolated school, meron na pong eskwelahan, isa po siya sa mga priority areas po ng ating batas. Are we talking here, Mr. President, pang elementarya lamang o kasama na po dito yung mga high school na classrooms, Mr. President? Kasama po, Mr. President. Maraming salamat po, Mr. President. Yun lamang po, I support this bill, Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you very much. We would like to recognize now our distinguished colleague, Senator Robin Hood Padilla. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Meron po sana akong konting katanungan sa ating Of course. pong idol sa education, Senator Bam Aquino. Sir President, it would be my honor to answer questions from the gentleman from Camarines Norte. He has always been supportive of all of our measures, Mr. President. Maraming salamat po. Ito pong mga katanungan na ito ay pagsuporta po sa inyong panukala. At hinihingi lang po ng mga paglilinaw yung ating pong mga kakampi po ninyo. Opo. Kakampi po natin. Una po ay kasama po ba dito ang prioridad ba ang BARM? Kasama po ba dito? Bagamat Yes. meron pong sariling DepEd, ang BARM, kasama po ba sila dito? Yes, Mr. President, kasama po. Pati po ba In fact, yung... Mr. President, if I may add, Opo. ang BARM ay isa sa pinakamataas rin po na kakulangan ng classroom at Opo. 13,237 classrooms. Pang ano po yun? Third largest deficit po sila, Mr. President. Opo. Pati po ba ang mga katutubo? Kasama po sila? Yes, Mr. President. Yung pong mga lugar na alam niyo po, lagi po naming, alam niyo po ito. Pagka meron pong conflict sa isang lugar, dinadala po ang nagiging parang evacuation area, Ang mga eskwelahan. yung pong mga eskwelahan. Opo, Ang Mr. tanong President. po namin, magkakaroon po ba ng pagbabago sa ganitong naging practice na? Kasi nung may nangyari pong ganyan, sasabihin ko na po kung saan, ito po ay sa BARM din, nagkaroon po ng gulo, dinala yung mga kanyon doon sa tabi ng paaralan. Kaya po tuwing kinakanyon, yung kalaban, yung mga terorista, naaamoy po nung mga bata, bukod po sa sakit sa tenga nung kanyon, naaamoy po nung mga bata yung pulbura, nagsusuka po sila.
Pwede po bang magkaroon ng provision dito sa inyong batas na wag na pong ginagawa yun? Na sana wag nang doon nila dinadala yung mga kanyon nila at sana hindi na rin doon ini-evacuate yung mga tao? Well, Mr. President, sa totoo lang, nandito po yung kasama ko sa DepEd. Pwede bang mag-call a friend lang ako, Mr. President? Opo. Mr. President, kapag may mga extraordinary circumstances, ginagamit po talaga yung mga classroom bilang safe refuge. However, Mr. President, merong department order na may limitation yung oras. So far, Mr. President, yun pa lang talaga yung rules. And most of the time, Mr. President, itong mga extraordinary circumstance are natural calamities. Wala pa talaga, Mr. President, na mga patakaran pagdating sa conflict or conflict areas. However, Mr. President, if this is something that we can work on, the committee can work on, palagi ko lang, Mr. President, parang iba yung subject matter dito po sa Opo. bill na ito. But we can have a joint hearing, Mr. President, at linawin po natin kung ano yung patakaran talaga ng DepEd pagdating sa conflict areas, Mr. President. Opo, kasi napakahalaga po niyan na kawawa po yung mga bata. Opo, kahit po magdagdag tayo ng classroom, kung doon din po ilalagay yung mga kanyon, kasi hindi po maiiwasan talaga. Mr. President, Opo. ang pinagbabawal po natin, hindi yung pag-evacuate, kung hindi yung paglagay ng armas. Opo. Okay. Opo, So yung opo. tao, okay lang po yun, Mr. President. Wala pong problema. Yun lang pong... yung armas. Kasi nagiging lugar po ng kanyunan eh. Okay. Doon po mismo sa paaralan, doon nilalagay yung katabi yung kanyon. Hindi po talaga maganda. Maganda yan, Opo, Mr. opo, President. opo. Maybe we can come up with a joint bill excusing or not allowing our schools to be used during conflict times. No? Opo. Maganda opo. po yan, Mr. President. Opo. At tapos, meron pa po ako. Pasensya na po. Ito po yung para sa ano po natin, panukala. Yung po bang prefabricated classrooms, yun po ba ay isasagawa natin? Kasi mabilis po yun, yung paggawa po nun. Kung pasok po sa price ceiling, Mr. President, wala at sa minimum performance standards ng Department of Education, wala pong nagbabawal sa kanila na magamit po para dito po. Opo. Yung pong mga, alam naman po natin, nakatatapos lang po natin sa isang matinding iskandalo po sa flood control. Hindi po ba nyo nakikita na maaring gamitin po ito ng mga local official para dito naman po sila magtuon ng kanilang kalukuhan? Kaya Mr. President, naglagay tayo ng price ceiling. If you remember, Mr. President, I think nag-attend rin po kayo noon, yung first hearing po natin, na pag-alaman po natin na umaabot ng 3.5 million pesos per classroom yung gawa po ng DPWH. At sinabi po nila yan sa harap ng mga local officials na practically kalahati lang po yung presyo at sa harap ng mga NGO na kung saan 1 to 1.2 million lang po yung paggawa ng classroom. So yung pinaka safety measure po natin, Mr. President, dito po sa overpricing, naglagay po tayo ng price ceiling. So ito pong price ceiling na ito, 28,000 pesos per square meter, napag-aralan din po yan ng DepEd, napag-aralan po ng iba't ibang arkitekto, quantity surveyor, iba't ibang volunteers na tumulong po sa amin dito. At sa tingin po nila, itong 28,000 per square, roughly 1.7 to 1.8 million per classroom, ay nasa tamang halaga po, Mr. President. So, ang pinaka-safeguard natin, Mr. President, naglagay tayo ng price ceiling dito po sa paggawa ng classroom. Hindi po pwedeng lumampas po dito. Opo, mapakaganda po niyan. Meron pong tanong po ito, mga eyepiece po ito. Tanong Opo. po ng ating mga eyepiece dahil nabanggit niyo po na kasama po sila dito. Yes, Mr. President. Pwede daw po ba na kapag itinatayo itong mga classroom na ito, sila ang makasama, sila ang kunin na magtayo? Kasama po sila para magkaroon po sila ng ownership? Meron po bang ganun provision? Wala po, Mr. President. At sa totoo lang, posible po na yung LGU makipag-partner sa kanila. Pero ang expectation ko kasi, Mr. President, ipapabid pa ito ng mga LGUs, di ba? Para mayroon talagang gagawang contractor or may gagawa talagang professional na
na grupo. Siguro po kung meron silang ganong klaseng professional organization, they can participate, Mr. President. Pero But- hindi po sila pipigilan. Halimbawa po, Hindi po, makipag-usap po sila sa LGU. Hindi po, Mr. President. Opo, kasi yun po ang laging hinihingi ng ating mga katutubo na maging parte po sila. Opo, Mr. President, maybe kasi po yung paggawa naman po ng classroom, marami naman pong aspeto yan eh. Meron pong Opo. preparation ng lupa, Opo. meron Opo. pong pag-clear ng lupa, meron pong paglagay ng mga puno. Alam ko po, Sa ano labor, po yan. sa labor. Opo. So baka doon po, no? Pero yung technical na paggawa ay dapat po talaga mga engineers Opo, at opo. mga nasa construction para masigurado po yung standards ng DepEd. Opo. So okay po sa manpower. Okay po sila. Opo, Mr. President, pero sa totoo lang, Mr. President, we will probably leave that already to the LGU, Mr. President. Opo, opo. Wala po yung, hindi po natin pwede ilagay sa provision na pwedeng kumuha ng katutubo. Pwede naman, Mr. President. Pwede po. We will accept that Maraming amendment. Salamat po. Napakalaking bagay po nun. Napakalaking bagay po. Meron pa po dito, meron po ba tayong civil society organization na pwede pong i-monitor yung local na gagawa ng mga classroom? Opo. Pwede rin, Mr. President. Sa totoo lang, Mr. President, naging mahalaga yung mga civil society organization kasi nakita ho namin na mas mura silang gumawa ng classroom kaysa sa gobyerno. So doon po nagsimula yung tanong kung bakit po tayo umabot po dito. So I'm sure, Mr. President, yung mga gumagawa ng maraming classroom at marami naman pong NGO yan, they can be partners and that's the intention of the bill. Either sila yung kukunin ng LGU or sila mismo yung mag-monitor po nitong programa. So open po. Of Open course, po. yes, po. Mr. Opo. President. Bali, alam ko po, kayo po ang number one na author din ng gusto niyo lahat talaga nakikita dito. Opo, Mr. President. Opo, katulad po ng inyong blockchain. Opo, Opo, natin. kaya alam ko po, alam ko na kayo po yung sumusuporta dito. Panghuling tanong na lang po, yung number one supporter din po ninyo, yung isang artista na sikat, si Ann Curtis, Opo. marami na po siyang naipagawang classroom. Yan po ang kanyang advocacy. Pwede po ba na sa dami po ng kanyang pinagawang classroom, hindi pa po siya nakakakuha ng tax incentive? Okay. Opo. Meron po ba dyan sa ating panukala na pagka ikaw ay nagpatayo ng classroom, ay pwede ka din makakuha ng tax incentive? If I'm not Incentive, mistaken, Mr. President, sa Adapta School Law, meron na po yan, Mr. President. It's currently a law, Opo. meaning pwede na po siyang mag-avail po noon. Hindi ko lang alam po kung pwede ang isang individual o kailangan po organisasyon. But that's already part of the Adapta School Law of 1995, Mr. President. Opo. Bali, magkapatid na po yan. Ito pong Adapt a School Program, magiging kapatid na po ito ng Opo. panukala na ito. Parang yun yung lolo, ito po yung apo. Ayun. So pwede po. Sa madaling salita, pwede po siyang maka-avail. no? My understanding, Mr. President, is that it's already allowed by law, no, to avail of incentives. We can check that, Mr. President. But alam ko po na meron pong incentives yan, Mr. President, pero sa totoo lang, Mr. President, di naman ata binibigay rin yung mga... Opo, yun po incentives, ang no? yun po Kahit sana nakabatas na po. ang hihilingin namin dahil napakadami po na gustong magpatayo ng classroom. Sa totoo lang po. Opo, Mr. President. Oo, dahil lalo na po sa mga supporter po ninyo ng mga artista. Lahat po yan. Gusto nila talaga magpatayo ng classroom. Yun lamang po kasi kung sa tax pong pag-uusapan, lunod na po ang mga artista sa tax. Kaya napakalaking bagay po nito kung magkaroon po nitong tax incentive na Mr. to. President, if you wish to propose it as an amendment, Mr. President, we can tackle it during the period of amendment. Yun lamang po. Maraming salamat po, Ginoong Idol sa edukasyon. Thank Maraming you. salamat. Thank you, Mr. President. Yes, so we recognize our Assistant Deputy Majority Leader, Senator Rizon Taveros. Salamat po, Mr. President. With the indulgence of the good gentleman from Tarlac, dagdag information lang po sa interpellation nila ng Yes, good Mr. President. gentleman from Camarines Norte. Tungkol po dun sa mga paaralan, meron pong Schools as Zone of Peace. Isa pong global initiative and strongly supported by the Department of Education to protect educational institutions and children from the impacts of armed conflict.
by making schools safe havens for learning, free from military use, violence, and disruption, promoting peace building through education, and ensuring learning continuity during crises. So, pwede pong i-consider yan ng good gentleman sa pagdagdag nung ini-input ng good gentleman from BARM dun sa Classroom Acceleration Program bill. Salamat po sa Thank you. good gentleman. Salamat, Mr. President. Thank you, Senator Risa. Thank you po. Thank you. Session suspended for a minute.